10 taon ng kasal ang isang mag-asawa ngunit wala silang anak. Nagstay sila sa isa't isa at talagang umaasa na magkakaroon sila ng anak bago ang kanilang 11th anniversary. Hinahabol sila ng kanilang pamilya at mga kaibigan na makipaghiwalay ngunit ayaw nilang maghiwalay dahil sa matinding pagmamahalan sa pagitan nila. Lumipas ang mga buwan. Isang araw habang pauwi ang asawa mula sa trabaho, nakita niya ang kanyang asawa na naglalakad sa kalsada kasama ang isang lalaki. Sila ay mukhang napakasaya. Pagkaraan ng isang linggo, nakita muli ni Mister ang kanyang asawa na may kaparehong lalaki. Nakita sila ng asawa ng maraming beses na gumagala sa mga lugar kasama ang isa't isa. Magkayakap, isang araw habang pauwi ang asawa mula sa trabaho, nakita niya ang kanyang asawa na naglalakad sa kalsada kasama ang isang lalaki. Sila ay mukhang napakasaya. Pagkaraan ng isang linggo, nakita muli ni Mister ang kanyang asawa na may kaparehong lalaki. Nakita sila ng asawa ng maraming beses na gumagala sa mga lugar kasama ang isa't isa. Magkayakap, isang gabi habang pauwi ang asawa, nakita niya ang lalaking iyon na ibinaba siya ng isang goodbye kiss sa kanyang pisngi. Nagalit at nalungkot ang asawa. Pagkatapos ng isang abalang araw sa trabaho, si husband ay nasa bahay. Habang may hawak siyang glass jug para kumuha ng tubig, tumunog ang phone. Natanggap niya ang tawag. Sa sandaling mapili niya ang boses ng tawag ay dumating sa kabilang panig na nagsasabing, "Kumusta mahal? Pupunta ako sa iyong tahanan ngayong gabi upang makita ka gaya ng ipinangako ko, umaasa ako." Ibinaba ng asawa ang tawag bago ito marinig pa. Naisip ng asawang lalaki sa kanyang sarili, boses iyon ng lalaki at sigurado akong ito rin ang taong nakita ko na kasama ng aking asawa ng maraming beses. Akala niya ay nawalan siya ng asawa sa ibang lalaki at iniisip na nahulog ang basong pitchel mula sa kamay niya at nagkapira-piraso. Nakikinig sa ingay, tumakbo ang kanyang asawa sa kanya at nagtanong, "Okay na ba ang lahat?" Sa galit ay itinulak niya ang asawa. Nahulog siya at hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang segundo ay napagtanto ng asawa na nahulog siya sa mga sirang piraso ng pitchel at isang malaking piraso ang tumusok sa kanya. Sinubukan ng asawang lalaki na maramdaman ang kanyang hininga, tibok ng puso ngunit wala, patay na ang kanyang asawa. May nakita siyang sobre sa kamay niya. Kinuha niya iyon at binasa. Nabigla siya sa nakasulat doon. Ito ay nagbabasa, "Aking mapagmahal na asawa, hindi maipapahayag ng mga salita ang nararamdaman ko kaya kinailangan kong isulat ang liham na ito. Mahigit 1 linggo na akong nagpapatingin sa doktor at gusto kong makatiyak bago ibigay sa iyo ang malaking balita. Kinumpirma ng doktor na buntis ako. Ang aming sanggol ay dapat na 5 buwan mula ngayon. Ang doktor na aking tinitingnan ay ang aking matagal nang nawawalang kapatid na aking nakontak pagkatapos ng aming kasal. Nangako siya sa akin na aalagaan ako ni baby at bibigyan niya kami ng pinakamahusay na pangangalaga ng walang bayad. Nangako siyang magdi-dinner sa amin mamayang gabi. Kinailangan kong sumulat sa iyo dahil napakasaya ko. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Ang iyong mapagmahal na asawa." Nahulog ang sulat mula sa kanyang mga kamay. Kasabay nito ang narinig niyang katok sa pinto ay ang lalaking nakita niya kasama ang kanyang asawa. Pumasok siya at nagsabi, "Hello, ako si John, kapatid ng asawa mo." Bigla niyang napansin ang kanyang kapatid na nakahiga sa pool ng kanyang dugo. Isinugod niya ito sa ospital kung saan kumpirmadong patay na ito. Moral, hindi tayo dapat maging mabilis sa paghusga sa ibang tao. Sa relasyon dapat subukan nating magsalita at malinawan ang mga bagay. Hindi natin dapat hayaang kontrolin tayo ng ating galit dahil hindi lahat ng nakikita o naririnig natin ay totoo.